We thank God because today is the second Sunday ng ating bagong series tungkol sa stewardship of life. And we are now discussing the word life, L-I-F-T, at natapos tayo dun sa L, leadership, 1 to 3, at pagkaraan, ngayon naman po ay yung influences. We have learned last Sunday that we are blessed with influences in our lives, with people in our lives. Kaya natutunan po natin that we are all social being. Everybody shout and say social being. Even those who have experienced traumatic experiences with people and they try to disassociate themselves with people must realize that he or she cannot erase the fact that we are all created as social being. We need other people in our lives and people need us. Hallelujah. And we've learned na itong mga taong ito ay ating kalakbay. Ano po? Itong mga taong ito ay kasama natin sa hindi lamang kalakbay. Ano po? Tatlong bagay ang natutunan. They are journeying with us. Ano po? And then ushering together sa pag-asa ng buhay. Wala iba kundi ang Panginoon. At pangatlo, growing together. Today, we shall talk about our attitude with the people in our lives. Ano ang tamang attitude natin sa mga taong dinadala ng Panginoon o dinala ng Panginoon sa ating buhay? Sa ating mga talatang binasa, time and again, we are reminded that we cannot afford to be alone. Kaya sabi nga natin, no man is an island. Whether you are so superior and you don't feel the need to add sa ibang tao, ano po, or you are so inferior and that you don't want other people in your life. Yung bang tipong pagod ka pag meron tao? Totoo naman na may mga taong kapag may mga taong nakapaligid na i-energize. Pero yung mga taong napapagod, ano po, pagka maraming tao, ano po. Pero, anuman ang kalalagayan mo, hindi dapat umabot sa sitwasyon that you will never accept the fact that you are a social being and you are created, ano po, to journey with other people in your lives. That's why God has been sending people in your life from the time you were born up to sa iyong kamatayan. May mga taong dinadala ang Panginoon sa ating paligid. Kaya pag-usapan natin ngayon, what should be our attitude sa mga taong dinadala ng Diyos sa ating buhay? Nakita po natin sa talatang binasa, ano po, at we explained that last Sunday, na yung benefits ng pagyakap mo sa katotohanan, that I am a social being, I need others, and other people needs me. Sabi nga, kapag ikaw ay in-isolate mo ang sarili mo, you can even go insane. Kaya si Mandela, ano po, hindi nila matakot, hindi nila ma-threaten. Ang ginawa, dinala doon sa island para mag-isa. Inaasahan nilang masira ang ulo. And some people na ginawa yun, nasira talaga ang ulo. Ano po, hindi na tayo lalayo sa ating bansa. Si Ninoy Aquino, kaya siya diniklarang bayani, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sapagkat hindi siya matakot ng Ginoong Marcos noong araw at sinintensyahan na siya ng kamatayan, hindi pa rin nababali ang kanyang espiritu, matapang pa rin, naninindigan pa rin. Kaya ang ginawa, sa halip na siya ay parusahan ng kamatayan, in-isolate siya doon po sa Nueva Ecija. Nobody knows where he was. Pero yung matatag yung kanyang espiritu. Pero sa kanyang testimony sa 700 Club, ay bumigay din pala yung kanyang espiritu and that was there that God met him. At doon niya tinestify na na-meet niya at na-encounter niya ang Panginoon. Praise God. At sa Biblia, ang mga apostoles pinagpapapatay. Iba-ibang kamatayan. Ano po? Merong pinakong patiwarek, merong pinugutan ng ulo, at kung ano-ano po. Pero merong isa, yung kahulilihang apostol na nabubuhay, yan ay si John the Beloved. So sabi nila, tuwing may pinapatay tayo na tagasunod ni Kristo, lalong dumadami. Kaya ang gawin natin, i-isolate natin si John. So dinala siya sa Patmos, island of Patmos. At doon inaasahan siya masira ang ulo. At bawat sulat din ni John, para i-encourage sa mga Christian, ay ano po, chinecheck at sinusunog kapag ito'y letter na makaka-encourage sa mga tagasunod ni Kristo sa paligid. Kaya hindi nakakalusot, sinesensored. Ano po? Pero minsan, nagpahayag ang Panginoon kay Apostol John na mga mangyayari sa hinaharap at gumamit ang Panginoon ng symbolism at sinulat ni Apostol John. At yung symbolism na yon, ang basahin ng mga nagsisensor, nakita na, ito ang ebidensya na nasira na ang ulo ni John the Beloved,
the apostle. Kaya binayaan nila makawala at makaikot. At yun ang aklat ngayon ng Revelation. Everybody say Revelation. At pag binasa mo talaga ang Revelation, kung ano-anong symbolism, para talagang gawa ng sirang ulo. Pero sa isang Hudyo, nagkakaintindihan sila. Halimbawa, sa ating mga Pilipino, pag nakakita ka nakalagay sa isang newspaper, si Uncle Sam ay nagalit. Tapos may picture doon ng parang may mga lalaki na merong kulay ng bandera ng Amerika, tapos nakalagay Uncle Sam. Tapos meron namang nakasalakot na maliit na lalaki at nakalagay doon ay Juan de la Cruz. So alam natin, mga Pilipino, kung ano yun. Pero yung ibang babasa na hindi Pilipino, hindi nila alam yun. Para sa atin, alam natin na yung Uncle Sam doon ay yung Amerika. At yung nakasalakot ay Pilipino. So meaning, ganun po ang context ng Revelations. Kaya yung marami mga presumptus na nagbibigay interpretation sa Revelation na binibigyan pilit ng iba't ibang interpretasyon, yung mga detalye ay nagkakamali sila at naliligaw tuloy. But my point is simple. Si Mandela o si John the Beloved, maging si Ninoy, they experienced how it was to be isolated, hoping na yung tormentor nila ay masira sila ng ulo. Yun po, mga kapatid, ang isang ebidensya. Ang mga communist country tulad ng China, yan po ang ginagawa nila sa mga underground Christian na pag nahuli nila, alam nila matatag, kahit parusahan nila, lalong dumadami, ginagawa, ina-isolate. Pagka nag-iisa ka na lamang, talagang wala ka na didinig kundi sarili mo, pwede kang masiraan ng ulo at pwede kang bumigay. Ngunit salamat sapagkat alam ng Panginoon na kailangan natin ang isa't isa. Kaya minabuti ng Panginoon na maunawaan natin lahat na tayo po, bagaman iba-iba ang degree ng ating kapwa o pakikilakbay. But the point is simple. Kailangan mo ng kalakbay. Sino ang kailangan ng kalakbay? Sumigaw ng amen. Kailangan mo ang iba, kailangan ka ng iba. Today, our focus is the attitude. What should be our attitude towards the people whom God sent or are sending into our lives? Let me propose 3 things. Ano po? Number 1, I would like us first to go to Ruth chapter 2, verse 12. Look at the attitude of Ruth. Sabi ni Boaz kay Ruth ay ganito, May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Ano ang context nito? Si Ruth po ay biyanan po niya si Naomi. At dalawa po silang magbilas. At they have the option na nung mamatay ang kanilang mga mister, iwanan na nila ang biyanan niya si Ruth. Sapagkat si Ruth, sabi niya, umuwi na kayo sa inyo, uuwi na ako sa Israel. Pero si Ruth na natili na pinahalagahan niya at naging magandang attitude niya sa kanyang biyanan na si Ruth. At siya ang sumama sa pag-uwi sa bayang Israel. At dahil diyan, sabi ni Boaz, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Why? Because of your right attitude towards the people in your life. Hallelujah. Kaya kay Ruth yung salita na, your people will be my people. Where you go, I will go. Your people will be my people. Yun po. Your place will be my place. So, yun yung commitment. Yun yung pagpapahalaga. Napakapangit na ugali. Yung hindi ka marunong magpahalaga sa mga tao sa paligid mo. Tama ho ba? Napakapangit na ugali na yung hindi ka marunong magpasalamat o kilalanin man lang mga taong nakapaligid sa buhay mo. Mga kapatid, mga minamahal, walang nakarating sa anumang tagumpay ng buhay na walang ibang ginamit na instrumento ang Panginoon in one way or another. Kaya, mahalaga po ito. At sa talatang ito, ang sabi, hindi kakakalimutan ng Panginoon. Isa pong klaro po pong talata sa Hebrew chapter 6 verse 10. Ang sabi, God is not unfair. God is not unfair. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Mga kapatid, mga minamahal, it's one thing to know that you and I are social beings and we need other people. It's another thing to understand that we should have the right attitude towards the people in our lives. Hallelujah. And let me propose 3 attitudes. Number 1, una, sa ating mga loved ones. Sa ating mga loved ones. I want you to understand that it is God's design for all of us to value our loved ones. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga mahal natin sa buhay.
Sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, ay makikita natin dito, unang-una yung ating magulang. Sapagkat kung wala yung ating magulang, hindi tayo nabuo sa mundong ibabaw. Ang sabi po ng Ephesians, tignan po natin, we must value the loved ones, one word, who are expected to journey with us. Ano po? Sino una yon? Una yung magulang mo. Sila ang nagbigay ng buhay sa iyo, nagsilang. Ano po? Basahin po natin Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mahalaga po yun. For this is, ano po sabi? Yun ay marapat. Yun ang tama. Ano po? Kailangan daw ay sundin ang mga magulang in the Lord. Meaning, kung ang magulang mo ay wala sa lugar, hindi ayon sa panuntunan ng Diyos, doon mo lang siya pwedeng hindi sundin. Kung labag sa Bible yung kanyang pinapagawa, doon mo lang siya hindi pwede sundin. Pero kung hindi labag sa Bible, you and I are expected to obey our parents because that is what is proper, that is expected of us. Mga kapatid, mga minamahal. Kung hindi ko alam kung anong uring magulang meron tayo. Pero anumang uring magulang meron tayo, maliwanag ang utos ng Panginoon sa atin. We must value our parents. Ano po? Well, hindi lahat ng magulang ay maayos. Kahit ang Bible nagre-recognize niya, sabi ng Panginoon, even if your mother na nagdala sa iyo sa sinapupunan may forget you, I, your God, will never forget you. Meaning, even the Bible knows that there are mother who can afford to forget their children. And this is against the will of God. So may ilang mga nanay na gayon. But just the same, kung hindi dahil sa nanay mo, hindi ka nabuo. Kaya mahalaga pa rin na pahalagahan mo ang nanay mo. But of course, hindi na yung in the Lord. Yung magkalimot sa iyo, hindi na yung in the Lord. Pag-uusapan natin yun. But that one thing is very clear. You must value your very parents, your mother and your father, your biological parents. Regardless of how they treated you, we must value them. Pangalawa po, sabi po verse 2, tingnan natin. Sabi diyan, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Tingnan nyo ito, wala pong qualifier, walang qualifier. Yung obedience may qualifier. Pag hindi na sila consistent in the Lord, you may not obey them. Okay? Pero yung honor, regardless, hallelujah, regardless of the kind of parents you have, you and I are expected to honor our father and mother. At ang sabi sa verse 3, yan ang unang utos na may pangako. Ano yung pangako? Ano yung pangako? Verse 3, tatlo. That it may go well with you, and that you may have long life, and that you may enjoy life. So tatlo po yan. Ano po? Number 1, magiging maayos ang buhay mo. Magiging mahaba ang iyong buhay. At ito pa, magiging masaya ang iyong buhay. Sabihin natin, mahabang buhay. Maayos, magandang buhay. At masayang buhay. Sino ang gusto ng ganung buhay? Pumalakpak nga po, pumalakpak. You and I must treat our parents right. Ano po? Honor them at all times. Kaya ibalik natin yung pagbe-bless. Ano po? Para napapaalala sa mga anak. Huwag niyong bayaan na i-disregard nila. Ano po? Pagka ako'y nagte-text sa aming group text ng aking pamilya, sabi ko, you may not obey me, but you should never ever ignore my text to you. Sabi ko. Yan ang lagi ko sasabi sa aking anak. Maaring hindi mo nakita, 1 hour, 2 hour, pero by the time na nakita mo, hindi ka nag-respond, I take offense on that. Ano po? Why? Because if I will not clarify that to my children, I am allowing them to develop yung pagdi-dishonor sa akin. Ayon sa design ng Panginoon, hindi ito mabuti. Kaya because I love them, I need to call their attention. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal. So the two things, ano po? Obey the parents in the Lord. Pag hindi na consistent kay Lord, we may not obey them. But never should we dishonor our father and mother. Hallelujah. Value the people in your lives. Ano po? Value your loved ones. Una, yung ating parents. Pangalawa, yung ating family as a whole, yung ating kapatid.
yung ating asawa, pag nagkaasawa na tayo, yung ating anak. We need to value our family. Ano po? Sa Genesis chapter 4, verse 9 to 10, makikita po natin yan na ang sabi ng Panginoon kay Abel at sa istorya ni Abel at Cain, sabi ng, nasaan ang kapatid mo? Ang sabi ni Cain, bakit? Am I my brother's keeper? When you study the whole passage, ladies and gentlemen, pinapakita din ng Panginoon, yes. The answer is yes. You are your brother or your sister's keeper. Hallelujah. Totoo na may mga kapatid na hindi maayos. May mga kapatid na nagwawalang hiya sa kanyang kapwa-kapatid. Ano po? At mamaya pag-uusapan natin yon on how to treat them and how to deal with them. But at this point, I would like you to understand that we should continue to value our family. Kadugo pa rin natin yan. Nandiyan ho ba kayo? Kadugo pa rin natin. Kaya kailangan pahalagahan natin po sila. Ano po? Kaya pagdating mo po sa Ephesians chapter 5, verse 21 and following, tungkol naman sa mag-asawa. Tungkol naman sa mag-asawa. So, ang Bible, kumpleto. Ano po? Una, sa parents. Pangalawa, sa family as a whole. Yung pamilyang pinanggalingan mo, at saka yung pamilyang bubuin mo sarili. Pahalagahan mo yan. Hallelujah. No amount of success can compensate. Ano po? Ang anumang pagpapabaya sa sariling pamilya. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. We must value the people who are expected to journey with you. Yes, they may not be journeying with you, or they may decide not to journey with you, and I will not argue with you. But just the same, they are your family. They are your loved ones. And therefore, you must ask grace from the Lord. Lord, help me to value my own parents, to value my children, to value my siblings, to value my own family. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, that is the reason why, sabi ng Panginoon, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household. So they are your first influence, your family. Your family. Of course, I know as I am speaking right now, you may be thinking at the back of your mind, paano kung salbahe? Paano kung hindi okay? Mamaya po, pag-usapan natin. Pero ang gusto ko lang muna sabihin, there is no reason why you should nurture any attitude na babaliwalain mo ang sarili mong pamilya. Babaliwalain mo ang sarili mong mahal mo sa buhay. From here on forward, I pray that as we talk about the stewardship of influence, we should ask God, Lord, give me the grace to value my parents. Give me the grace to value my siblings. Give me the grace to value my children. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga po, no amount of success can compensate ang anumang kabiguan sa pamilya. Kaya po kahapon, we thank God sapagkat part of our celebration ng ating anniversary, family convergence. Ano po, mamaya paglabas ninyo, may mga photo booth tayo doon, yung papasok nyo yung mukha nyo. Ang suggestion ko po, magpa-photo kayo at magpa-picture talaga. Ano po, kumpleto man o hindi. And we thank the Lord sapagkat dito sa Hope of Glory, hindi lamang tayo masaya na marami tayong naaakay sa Panginoon. Ang gusto natin maakay yung pamilya natin sa Panginoon. Kaya marami sa inyo nag-host ng ating midweek service sa sariling bahay. At doon sa sariling bahay, yung kanyang sariling anak, kanyang sariling kapatid, sariling magulang, kapitbahay, ay naaakay sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, this starts with the fact that you and I value our loved ones. Do we want to value our loved ones? Can I hear other amen? Yung minsan, pinapahalagahan natin ng ibang tao, yung sarili nating magulang, kapatid, anak, ay napapabayaan natin. Ano po? Mga kapatid, huwag naman mangyari. Sabi nga ng Biblia, kung hindi ka nagpapahalaga sa iyong matanda, masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, again, I would like to repeat, maaaring hindi perpekto ang iyong pamilya. At yun na nga ang totoo, hindi perpekto. But that is never the reason para ikaw at ako ay hindi magpahalaga sa kanila. Second, God wants us to acknowledge, to acknowledge the people in our lives who actually journeyed with us. So yung kanina, our loved ones who are expected to journey with us.
So meaning, your parents, your siblings, your spouse, they're expected, but sometimes they are not really journeying with us. So that is a sad thing. Ano po? But just the same, we must value them. Pero ito naman, yung mga tao na talagang nakilakbay sa'yo sa buhay mo. Hallelujah! There are people who may not be your loved ones, but they have journeyed with you. These are the people who are very supportive of you. Letter A, ano po? Kagaya sa karanasan ni David. Si David, siya ay maganda ang kanyang puso para kay Haring Saul, pero si Haring Saul na insecure sa kanya. Noong nakaraang Thursday, we had our third training, whole day training, and we studied the life of David and Goliath and Saul. Ano po? At sa panahon na ito, na natatapat si David kay Saul, si Saul nai-insecure sa kanya. At sa kabila ng pagmamalasakit ni David kay Saul, tinatangkapang patayin ni Saul ang buhay niya. Pero salamat, sapagkat there was a supportive person in the family of King Saul. And the name is Jonathan. Hallelujah. Kaya po yung aming anak na si TJ, si Pastor TJ, Jonathan Terence. Kaya lang JT, binaligtad namin TJ na lang. Ano po? Baka raw maging hotdog, So anyway, kaya nung nagkaroon kami ng pangalawang anak, si Clarence, ay sabi ng asawa ko, dagdagan natin David para lubaki silang magkaibigan. Ayan. Kaya ngayon, ganun po. Natutuwa kami sapagkat they are good friends ang aking anak. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, si David, nung panahong ang kanyang buhay ay nasa panganib, no less than the son of the king protected him, supported him. Ikaw, meron ba mga tao sa buhay mo na talagang nakilakbay sa'yo? Na talagang iningatan ka, protektahan ka? Meron ba mga taong ganun sa buhay mo? Can I hear another amen? Don't forget them. Don't forget them. Hindi mo lang sila kailangan i-value. Kailangan din sila, ay sabi ko nga po dito, ay i-acknowledge mo. Lagi mong alalahanin. Acknowledgement is the act of remembering. Ano po? Never forget the people whom God sent to you and who actually journeyed with you. Kaya distasteful, makakita ka ng isang taong ingrata. Yung mga taong hindi marunong kumilala sa mga taong nagpahalaga sa kanila. Ano po? Para bang siya nakarating sa kanyang narating sa sarili lang niya. Mga kapatid, mga minamahal, mga kabataan, ano po? I was interviewing a Bible school student who is about to finish his course in the seminary. At sabi ko, saan ka dati? Sabi niya, sa ganito pong simbahan, ako kilala niyo po yung pastor ko. Niya. Sabi ko, anong pangalan? At sinabi niya, sabi ko, kilala ko yan. Sabi niya. Sabi ko, what happened? Kasi po, ganire, ganun. So, paano nangyari pag alis mo? Hindi humaayos, ganun. So, sabi ko, anak, I would like you to remember this. Kahit saan ka makarating, kasama na ng record ng buhay mo, itong yugto ng buhay mo, na ikay naglingkod sa simbahang yan, at yung hindi mo maayos na pag-alis, kasama sa bad record mo. Maniwala ka, anak. Kaya kung mahal mo ang iyong sarili at mahal mo ang iyong tatahaking karir, huwag kang magsunog ng tulay, anak ako. Balikan mo ang pastor mo at makipag-ayos ka bago ka lumipat ng ibang simbahan. And they're actually asking me if I will accept them. Sabi ko, yes, we may accept a student pastor, pero importante sa amin yung attitude niya sa kanyang dating pinanggalingan. Ganon din ang mga sa corporate world. Ano po? Kaya yung papalit-palit ng kumpanya, okay lang yun. Pero pag alis mo sa isang kumpanya, balikan mo yung relationship. Do not burn bridges. Hello, nandyan ho ba kayo? Kahit pa ang galing mo magpaliwanag, sila may kasalanan, sila ang salbay. No, you burn. Let them burn their bridges to you. Wala kang magagawa doon. But you don't burn your own bridge sa mga tao sa buhay mo. Mga kapatid, mga minamahal, may mga tao na nagmalasakit sa iyo. Siguro, at one time, hindi na siya nakagawa ng mabuti sa iyo, pero for the longest time, ay nagmalasakit siya.
Kaya i-acknowledge mo siya. Ano po? Huwag kang matipid sa pagkilala sa mga taong ginamit ng Panginoon. Si David was so appreciative of Jonathan na para silang magkapatid. Ano po? Ano sabi po? Tingnan po natin sa 1 Samuel. Ano po? Napakaganda po. Sabi niya, "Go in peace." Ano po? "For we have sworn friendship with each other in the name of the Lord." Wow! Ano po? Friendship in the name of the Lord. Wow! Ito yung totoong pagkakaibigan. So there are people who God brought into your life na totoong naging kaibigan mo. Siguro at one point nasira na pagkakaibigan nyo, pero wag mo lang alalahanin yung pagkasira. Alalahanin mo yung panahon na hindi pa sira ang inyong friendship. At you must acknowledge them. You must remember them. Hindi lang yung mga kaibigan. Letter B, yung mga confidant natin. Yung kompidante natin. Yung wala naman silang nagawang sa'yo, pero somehow, pag may problema ka, na pagbubuksan mo sila, may mga ganun tao ba? May mga ganun tao? Ano po? Alam nyo, si Blessy, nung siya po ay bata pa, sa panahon na siya ay maraming struggle sa kanyang sarili, ano po, we were so busy. At ako'y nagigilty. Ano po? Sapagkat hindi ako nakapakinig sa kanya nung panahon na yon. At later on, na-reveal niya sa amin na kaya pala ganun na lang, iyak niya nung mamatay yung aso ko na si Skeezer. Sapagkat kay Skeezer pala siya nagsusumbong kapag masama ang loob niya. Kaya nung mamatay yung aso ko, todo iyak ni Blessy. Ano po? At doon ko nalaman. Kaya simula noon, I tried to spend time just to listen to her. Kaya nung araw po, si Blessy, narito yung aming ninong noong nakaraan 2 linggo at pinagsalita lahat ng anak ko. Sabi sa akin, "Jonel, you've got big family." Kasi ang dami po nila. Ano? At we had a dinner dyan po sa UP Village at bawat sa kanila ay pinagkwento. At si Blessy ay naikwento niya na nung araw sabi niya, "I don't like myself." Yung buhok niya lagi nakaganon sa kanyang harapan ng ulo. Lagi, she really does not like people, does not like herself. Ganun po. Pero nung panahon na yon, I realized I was so busy and I need to catch up. Kaya po yun yung panahon na I will just sit down by her side. I'll just listen to her. Kaya nagulat po yung mama niya kung paano ko nasusulisit ang cooperation ni Blessy later on. Why? Sabi ko, ang sikreto ay naging confidante ako ni Blessy. Kaya ngayon nagselos na ang asawa ko. Dahil bakit daw meron akong alam na hindi niya alam. Ano? Alam niyo, kapag ikaw ay handang makinig, nakatulong ka na. Amen? Sa isang counselor, tayo po ay merong mga mahuhusay na counselor. Ano po? Si Jake, ano po, professionally trained. Si Job, they are professionally trained. Ano po? Si Hazel, they are professionally trained. Kaya meron tayong Kalakbay Counseling Center. Ano po? Na patuloy na ini-establish at ilalagay natin yun sa ating CTFE. Yung tinatapos natin CTFE, this will be a house for counseling. This will be a house for family seminar, family ministry, and this will also be the house ng ating Metamorphosis Marilao. Pre-elementary, elementary, and high school. Wala ba kang palakpak sa Panginoon dyan? Wala bang palakpak? Praise God. And Job is working on the documents sa ating DepEd at sa for all of this, and let's pray for them. Again, this is Teacher She, who has been he's been a good and able leader natin and principal ng ating Metamorphosis. But ang ibig ko ba sabihin, mga kapatid, dito sa counseling, it's not what you can counsel. It's how you can listen. Ano po? Kaya may mga tao sa buhay mo na hindi man siguro nakagawa ng ganung kasignificant bagay sa iyo. Pero nung mga panahon may problema ka, sila ang naiiyakan mo. Meron ba kayong taong ganon? Naging shoulder to cry on mo? Meron ba? Wala? Wala? Meron mo ba? Meron, di ba? Mga so sila, you must not forget them. You must acknowledge them that they are part of what God has done in your life. And God is pleased when you are like that. You don't easily forget people. At pangatlo, ito mahalaga po, God wants us to hindi lamang po value, hindi lamang po acknowledge, but to appreciate ito.
God wants us to appreciate, ano po, sino po? Yung pong mga nurturer sa iyong buhay. God wants us to appreciate the nurturers in our lives who empowered us. Hallelujah. Ito yung mga tao na talagang nag-contribute sa iyo. Hallelujah. Nag-nurture sa iyo. Tumungulong sa iyo. Yung intentionally, talagang obvious yung kanilang naging bahagi sa iyong buhay. Una, sa larangan ng iyong personal development. Personal development. Halimbawa po, si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay dati pong persecutor. Tapos, nung makakilala siya sa Panginoon, handa na ngayon siya mag-preach. Kaya lang takot ang lahat sa kanila. Takot ang lahat sa kanya. Kasi persecutor nga siya. Dinadala niya sa kulungan yung mga follower ni Jesus Kaya lahat ng follower ni Jesus, nagdududa, totoo ba ito? Baka ito ploy lang to, tapos dadakipin tayo nito. Alam niyo, hirap ng kalagayan ni Apostle Paul. But there was a man in the inner circle of Jesus who listened to him. And his name was Peter. Ano po? Si Peter, nakinig sa kanya. Pinakinggan siya. Kaya sa kanyang pagpapaliwanag sa Acts chapter 22 verse 3, sabi niya ay ganito, ano po? O sa Acts 22 verse 12, sabi niya, a man named Ananias came to see me. So una si Ananias, pumunta sa kanya, ibinahagi ang Panginoong Hesukristo. Tapos Galatians chapter 1 verse 18 to 19, ano po? Sabi dito naman si Peter, then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas. Sino yun? Si Peter. So he was the leader of the apostle. The rest of the apostle was hesitant to meet with him. Pero si Cephas, si Peter, met with him. And he listened to his journey. And Cephas, Peter, ascertained na genuine yung kanya encounter sa Panginoong Jesus. Kaya, sabi niya, they hand me the hand of fellowship. Tingnan po natin. Galatians chapter 1, verse 18 to 19. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas, and I stayed with him 15 days. And I saw none of other apostle, only James, the Lord's brother. So silang dalawa. Tapos pagdating mo sa Galatians chapter 2, verse 1, tignan po natin. Galatians chapter 2, verse 1, ano po ang sabi? So ang una, si Peter, tapos si James. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem. Ano po? This time, with Barnabas, I took Titus along also. So, ito po, si Barnabas naman, ang nag-mentor sa kanya. Mga kapatid, the Apostle Paul can name the people who nurtured him. Si Ananias, si Peter, si Cephas, si James, at ngayon si Barnabas. Ano po, mga kapatid, can you name the people who actually help you in your development? It's not just that you remember them. It's not just that you never forget them. But you do something to them. You repay them in some other ways. Hallelujah. This is very important. We know how to repay the people whom God used into our lives. Hallelujah. At ganoon din, hindi lang sa personal development natin. Letter B, yung mga tumutulong sa atin na nag-nurture spiritually. Hallelujah. Spiritually. Sabi po ng 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 19, tignan po natin ito. Ano po? Yung sa ating spiritual growth. Mga tumulong sa ating personal development. Mga tumulong sa atin, nag-nurture sa ating spiritual growth. Tignan po natin. Sa 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 19. Let us look at that. This is a beautiful verses. Ano po? Let's read. 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 19. The elders who direct the affairs of the church. The elders, which is synonymous to pastor, to bishops, to teachers, ano po, who direct the affairs of the church well, are worthy of double honor. Hallelujah. Especially those whose work is preaching and teaching. Mga kapatid, the Apostle Paul is calling on the church to give double honor sa namamahala ng simbahan at lalo na sa mga tagapagturo ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to all of us. Sometimes we take casually those people who have helped us. Sabi ng Galatians chapter 6, verse 5
5 and 6. Tignan po natin. Galatians chapter 6, verse 5 and 6. Ito po. Ito po ang sabi. Galatians, babalikan po natin ito mamaya. So, for each one should carry their own load. At, nevertheless, the one who received instruction in the word should share. Ano raw po? Ano raw po? Kanino? Yes. Those who have helped you understand yung iyong lakad sa Panginoon. Those who help you in your spiritual journey. So this is not ika nga katang-isip. This is what the Bible says. We must value the people who have helped us grow in our spiritual lives. Hallelujah. Kaya pag binalikan mo yung Timothy, balikan natin Timothy, what should we do? Give them double honor. Ano yung sabihin ng double honor? Una, respect. We need to respect them. We need to give respect to them. Tignan po natin yung 1 Timothy. Ano po? Elders who direct the affairs of the church, namamahala at nagtuturo, ay dapat bigyan ng double honor. Mamaya balikan natin double honor. Tuloy natin. Verse 18. Verse 18. For Scripture says, do not muzzle an ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. Hallelujah. At ano po ang sabi? Verse 19. Verse 19, do not entertain an accusation against an elder, against a leader, against a pastor, unless it is brought by 2 or 3. The issue of 2 or 3, meaning na-establish yung facts. Meron talagang facts. Ano po? Hindi, madali tayo mag-entertain ng mga akusasyon. Wala namang facts. Sabi lang ng sabi ng sabi ng sabi. Tayo naman naniniwala agad. We must insulate our pastor, our leader, our spiritual leader from from the attacks of the people who have no business but to put down the spiritual leader that God has raised into our lives. Hallelujah. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat nagkaroon ng isang panawagan buong mundo na mayroong Pastors Appreciation Month. At nagkataon na tuwing October yon, October. Kaya ngayong October ay meron tayong Pastors Appreciation Month. Hallelujah. We appreciate those people who have given their lives to full-time ministry para tulungan tayo ng pamahalaan ng simbahan natin at the same time makapagturo ng kanyang salita. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon sa ating mga manggagawa? Ayan. Yan. Ito po sila. Ano po? Ito po yung mga nagbigay ng kanilang full-time sa Panginoon by faith. With or without rice. They are preaching the Lord. They are helping in the administration of the church. Ano po? Kaya there were time na kuminsan walang pang bigay ng support ang simbahan natin. Ano po? Pero tuloy lang ang mga manggagawa natin. Mabuti na lang when Ate Beck decided to left her job from Ortigas and help us. Since then, ay napamahalaan na maayos na ang ating pananalapi at hindi na umabot na kinakapos ang suporta sa manggagawa. Kaya purihin ang Panginoon sila ni Ate Beck at ni Ate Julie has helped us. Kaya yung mga support sa manggagawa ay hindi na po umaabot na nawawala. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Malakas na palakpak po. Praise God. Hallelujah. So meaning, mga kapatid, ito po mga kapatid na ito. Ano po, ha? Bakit ba ganito mas sobrang taway nilagay mo dito mga pinicturean po kami. Ano, talagang they have decided to give their lives fully to the work of the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, how do we value the people who have empowered us? Ano po? Who have helped us? Ano po? Minsan may nagtanong sa akin, paano hong pakiramdam nyo sa mga tao matapos mong gawan ng maganda ay nagagawang kayo ng kasamaan? Well, sabi ko, ang mahalaga, I have done it para sa Panginoon. Kaya, they burn their bridges to me. So I have to move on to other people na nangangailangan ng aking ministry. Bakit sila'y mananagot sa Panginoon for what they have done, for the ungratefulness that they have done. What is important to me ay yung aking mga kasamang kalakbay sa ngayon. At kayo po yun, mga kapatid. Palapakan niya ho natin ang Panginoon. Mas malakas na palakpak sa Panginoon. Praise God. So mga kapatid, mga minamahal, the Lord is speaking to us right now. Tanggapin mo na ikaw ay social being. Kaya kailangan
hingi ka ng tulong sa Diyos para bigyan ka ng tamang attitude sa mga tao sa paligid mo. But let me make a comment tungkol sa pagpapahalaga sa mga tao sa paligid natin. Ang pagpapahalaga sa mga tao sa paligid natin ay hindi po nangangahulugan na ikaw ay yes na lang ng yes kung may mali. Ano po? Kung may mali. Importante po na tayo po ay matuto ng totoong pagmamahal. Romans chapter 12 verse 9 always reminds us that the genuine love has two elements. Romans chapter 12 verse 9. Ano po yun? Hate what is evil and cling to what is good. Kaya kung merong hindi maganda doon sa minamahal mo, doon sa ina-appreciate mo, doon sa iyong ina-acknowledge, bahagi ng pagmamahal natin is to help correct yung mali sa kanila. Yun po. Kaya we will never become codependent sa sino man po sa atin. Kaya maraming pamilya nananatili na gumagawa ng mali ang isang member ng pamilya kasi nakukonsinti ng mga nakapaligid. Ano po? Kaya mahalaga na nagmamahal ka pero hindi nangungonsinti. Can I hear other amen? At bahagi ng pagmamahal yun, ano po? Love must be sincere. At ano ang sincere na pagmamahal? You have the right sense of what is right and wrong. Kapag ka may mali, ay mali. Kahit mahal kita, dahil mahal kita, I have to correct you. Pangalawa, yung magandang ginagawa niya, papasalamatan mo, i-appreciate mo, i-repay mo. Kaya pag binalikan mo yung 1 Timothy, para sa mga spiritual leader ng buhay natin, ang sabi doon, give double honor. At ano yung double honor? Una, respect. Yun din yung sabi sa magulang, honor your father and mother. Yung word na honor doon, dalawa rin po. Doon galing yung respect. Pangalawa, doon galing yung honorarium. Ano po? Honorarium. That we out of our appreciation, we give something to them. Sabi nga sa Galatians chapter 6, verse 7, verse 6, yung mga tinuturuan, must share good things doon sa nagtuturo. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. Yung ating mga magulang, they deserve not just our respect, they also deserve some financial support from us, mga kapatid. Mga minamahal, may the Lord speak to us. How is our attitude to the people that God brought into our lives? To the people that God is bringing to our lives. They may be the people who are expected to support us. But some may not be supporting us, but just the same. Because they are our loved ones, we are expected to value them. Second, the people who actually journey with us. Let's never forget them. Let us always thank God for them. Sabi ni Apostle Paul, every time I remember you, I cannot help but to thank God. So let's always remember the people who journey with us. And thirdly, those people who actually helped us. Ano po? Kaya po, nung narito yung aking ninong, ay talaga sabi ko, mga anak, malaki ang utang na loob ko kay Kuya Jake Lenar, kay Lolo Jake Lenar. So I want us to come together at adjust our schedule. We need to meet with him bago siya bumalik. This may be his last time to visit the country sa kanyang edad. Yung kanyang asawa, si Ninang, ay may Alzheimer's na, and I want us to be there. Kaya yung unang attempt ko, hindi lahat naging available, so I have to be understanding that it's short notice. Pero yung sa second time, sabi ko, this time I want us to be there. We need to learn to give respect, and we need to give him let him know how he has helped us. Kaya binalikan namin sa kanyang harapan yung nagawa ng Diyos sa buhay namin mag-asawa sa pamamagitan niya ng kanyang asawa, na ninang namin, at yung kanyang mga anak. At I'm so happy that my children were glad to hear what God has done into our lives through our ninong and ninang, who, by the way, solemnized our 25th wedding anniversary doon sa US nung kami inabutan doon. Kaya sabi ko, mga anak, we should never forget the people who has helped us. And we should look for opportunity to repay them. We should look for opportunity. But of course, if there are people na nakalakbay mo na who has done bad things to you, you cannot close your eyes. Sabi nga ni Joseph, you have done evil for me,
but God meant it for good. So si Joseph was well aware ng mali. At yung mali, mali pa rin. Ano po? Hindi matatama dahil nangungutang na loob ka. Pero just the same, it's never enough for you, a reason for you to forget them. Just the same, it is never reason enough for you to, ika nga ay gantihan sila ng kasamaan. Sabi nga ng Panginoon, ang vengeance is mine, says the Lord. God will make them responsible. Ang mahalaga, you move forward. And the new people that God is giving to you, you must learn to value them. You must learn to acknowledge them. And you must learn to appreciate them. When was the last time you appreciated the people in your life who has helped you in your personal development and in your spiritual life? Oh, this month may be that opportunity. I thank God because I received a text. Ano po, sabi niya, from Japan, sabi nila, we are blessed sa ministry ng Hope of Glory. Kaya gusto namin mag-participate sa 28 at 28. Alam niyo 28 at 28? 28th anniversary natin, isa-celebrate natin sa October 28, yung ating general celebration. Ano po? At yung 28 at 28, as we celebrate the 28th anniversary, we are encouraged to give a special gift sa ating church para sa CTFE na may 28. Kaya yung mga young professional natin, nag-pledge 2,800 we will give. Ano? Tapos meron naman 28,000 we will give. Basta may 28. Ano po? At nagbiro yung isa, sabi niya, ako, ang bibigay ko, 128 centavos. Sabi ko, okay lang. Pero ito pong kapatid na ito, who is actually abroad, texted me. Sabi niya, we are grateful for what Hope of Glory has done to us here in Japan and also to our relative there. And so, give us the opportunity to participate sa inyong 28 at 28. Palapakan nga natin ng Panginoon sa mga ganon. Praise God. Hallelujah. I pray that Hope of Glory people will be a people of God who knows how to value the right people, how to acknowledge, and how to appreciate. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kapahayagan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi kumakalimot sa bawat mabuting bagay namin.